Palakpakan natin si Catherine, no? Malaki bayad ko dyan eh. Okay. Sige, upo na po kayo. Yan. Ang lamig, no? Sobrang lamig. Kaya nag-jacket ako eh. Okay. Sige, diretso na tayo. Sino po yung mga first time ako makikita at maririnig live? Totoo? Seryoso? Sino po yung mga chosen po? Yung mga chosen, mga ka-group ko? Other groups na lang. Welcome po kayo. Walang ibang grupo dito? Okay. O sige. Malamang kung nakita nyo na ako sa live siguro, sa Zoom, no? Tsaka sa modules, yung mga pinapanood nyo. Pasensya na po kayo, nasaktan ko po kayo. Pero ayos lang yan. Para sa inyo talaga yun. Kubarin ko naman. Giniginaw ako eh. Okay. Sige, hindi ko na papatagalin. My name is Kenichi and they call me GM Ken. So yung GM po, hindi po yung General Manager ha. Grand Mentor daw. So yun yung tawag sa akin. Tapos wala po ang posisyon sa kumpanya for your information. Lahat po tayo pare-par tayong distributor. Malinaw po ba tayo doon? Kasi baka isipin niyo, executive ako ng company. No, I'm just like you. I capitalize in the business and then I've been doing this business for almost 9 years already. It will be my 10th year on October. So if you talk about 9 years, is it long-term or short-term? Long-term yun, di ba? Kasi if you think right now that this is just a side hustle, good for you. But for me, this is a really lifelong business. Pag sinabing lifelong business, walang katapusan yun. Actually, yung word na lifelong, natatandaan ko yan, kay Boss Joe ko narinig yun. Sabi niya, Ken, this business is a lifelong business and I can guarantee you, every effort that you will do here, talagang worth it kasi walang tapon from the very beginning. Yung day 1 ko, that was October 15, 2015, up to date, walang katapon-tapon lahat ng effort ko. And I do believe marami na po tayong sinubukan sa buhay. Mga opportunity or trabaho, napaulit-ulit na lang. Yung iba nag-resign, lumipat, tinanggal, lumipat. Yes or yes? So para sa akin, sobrang sayang yung panahon na yun eh. Kasi para ka lagi nagba-back to zero. Ang good news dito, ask me what? Hindi ka dito magba-back to zero. Lahat ng umpisan mo, starting today or the day na nag-register ka, magagamit mo yun hanggang dulo. As long as you're still here. As long as you will still do the business. And ito nga malapit sa negosyo natin, isang basic ka lang ng kapital. Habang buhay mo na siyang pwede magawa. And we talk about capital, just for your information, we do not pay in the office. I mean, we do not pay rent in the office. Yes or yes? Yes. But we are able to use it for free. Tama? Doon na lang nga lang eh. Kumbaga, biruin mo, baka tabit pa nga ginamit mo, Tamara, no? 1,498, 500 yung dinown payment, tapos panay-reklamo ka pa, sundutin ko ilong mo eh. Naiintindihan? It's very, I'll just be honest with you guys. Kasi syempre, di ba, right now, we have challenge in terms of products. Yung iba siguro, nagbayad, wala pa natatanggap, nabibuisit na sila sa kausap nila, pinangakuan ng langit at lupa, hanggang ngayon, wala pa natatanggap. Isa lang ibig sabihin yan, malakas yung kumpanya natin. Kasi kung maraming stock dyan, doon kayo magtaka. Hindi nabebenta, hindi nauubos. Yes or yes? Yes. Pero syempre, lahat ng problem, merong solution. It just so happen, wala naman talagang outage ng pagdating sa stocks. We do have a lot of stocks in the Philippines, literally. Million boxes natin doon. It just so happen, hindi natin to bansa, maraming kailangan intindihin. Tapos yearly, for your information segue lang ako. Marami po ba tayong product lines? Yes. Lahat po ba yung rehistrado? Yes. Can you just imagine kung magkano binabayad ng company yearly per product? Kasi may cosmetics, iba yung sa FDA, sa Health Ministry. Ang dami niyan eh. So imagine niyo sa sobrang dami natin pwede mabenta dito legally because we are operating legally. That's what I want you to understand. Kung illegal tayo, madali lang makarating yung barley dito, di kanya-kanyang dala niyan, tama? Pero syempre, pag gusto may, iba naman, yung iba, pinapagdala na lang galing sa Philippines. Actually, nakakarating naman dito if you're gonna use FedEx or DHL. So instead of whining and every whine naman o reklamo mo, wala naman nadadagdag sa'yo, why not do something about it? And I'm really sure your coaches and mentor will be able to help you with that kasi marami nang nasolusyonan eh. And guess what? Ask me what? Ngayon lang naman yan. Kasi habang nandito ako sa harapan nyo, yung isang boss natin, si Boss Jonathan So, which is I know, you know, alam nyo nandito siya, hindi naman yan pupunta dito para lang mag-masterclass eh. They are doing something sa mga documents, etc. And as far as I know,
almost, nasa 99% na ba yung, basta yun na yun. Ano yan, sila rin naman nagsabi, ulitin ko lang uli, we're going to transfer in a new office. Okay? Pag sinabing transfer, kung papansin nyo rin, parang hindi na masyadong na-maintain tong office natin. Kasi yung building naman may problema, di naman natin pagmamayari ito eh. The good news is, we're going to transfer in a way, in a place na, doon pa lang sa lobby, mahihiya na yung guest mo. Okay ba sa inyo yun? Di ba? Parang, syempre, di-discuss mo yung 1498, di ba? Ang maganda kasi doon, pag medyo nandun tayo sa prime area na yon, yung 1498 lumiliit. Parang sigurado ka ba 1498 lang yung capital dito? And we are preparing international market. So sa mga bago po at sa mga luma, malamang narinig nyo na rin to, ang pipeline na ginagawa ng company kasi right now, our product will be officially manufactured in the New Zealand. O, para hindi kayo malito ha. Ngayon, yung barley natin, yung grass, galing talaga sa New Zealand yon. From New Zealand, papunta sa Pilipinas. Okay, so technically made in the Philippines yon. But what's gonna happen is from New Zealand, diretso na po sa mga bansa na mayroon tayo. So sa packaging, kasi di naman tayo madaya eh. Di ba? Pinapalapakan yun. Oh. Wala kang ambag dun eh. Tama ba? Bilyon ang pinag-uusapan dyan kasi manufacturing na yun sa New Zealand. And not only that, napakaswerte nyo po lahat, lalo na dito sa UAE. Kaya nga, sobrang nagka-capitalize ako dito because yung pinaka-main office natin, it will be declared here in Dubai. Pag sinabi kong declare, officially, we will be a UAE company. So parang mangyari nga yung Pilipinas na lang, yung parang ano na lang, satellite eh, ganong level. So yung mga staff natin from the Philippines will go here. And then at the same time, yung mga, actually, nabanggit lang din sa akin, yung mga frontliner, gagawin nilang iba-ibang lahi. Para at least, pagkapasok, di ba, marami kasi, Coach, paano, mayroon ba tayong English presentation? Huwag kayong mag-alala. Huwag muna for me, ha? Huwag niyong madaliin. Kasi totoo niyan, if we're going to invite other nationality in this place, medyo hindi masyadong maganda actually. Para sa akin lang. Tama? Lalo na pag may pera yung yung guest mo, mga pwede ka na makapag-market ng lokal kasi pag sinabi yung office kung saan talagang wala na masyadong tanong. Okay, so at least may mga update tayo. Kaya kung problema mo yung produkto, may solusyon po dyan. Humingi po kayong tulong sa mga coaches and mentor nyo. I myself, nagpapadala kami dito mano-mano. And by the way, while we're talking, yung company po mayroon din panibagong temporary solution. So marami pong parating na mga products, no? Kasi pinadaan na talaga sa FedEx or DHL, even it will cost them a lot para lang masubside yung mga nagrereklamo. And hopefully, hindi po kayo nagrereklamo. Taas nyo ngayon kanang kamay mo. Taas mo lang po. Tapi kami nasa kanan mo, huwag ka kasi magreklamo. Di ba? Hindi kasi totoo niya, kung magrereklamo tayo at may madadagdag dyan, di lahat tayo magreklamo na lang. Tama? So, ang payo lang din sa akin ng ating mga boss, starting from the very beginning, Ken, dapat angkinin mo yung negosyo. Pag sinabing angkinin, do something about it. Kasi bilang negosyante, wala na nga tayong problema mag-isip ng produkto, meron na eh. Wala na rin tayong problema sa licensing. Sila na bahala sa lahat. By the way, hindi lang naman UAE ang nandito. Meron din tayong Qatar, Abu Dhabi, Malaysia, Singapore, Taiwan. Can you just imagine kung gaano kalaking negosyo pinag-uusapan natin? Ang pinakatrabaho mo na lang talaga is ikaw yung kasi sa isang company, maraming department. Di ba? May HR, may sales, may admin, etc. Kung titignan mo, kung susumatolan mo, ang pinakatrabaho mo na lang is doon ka sa sales. And ang maganda sa sales, nandun talaga yung pera. Kasi kung kahit napakaganda ng kumpanya, kung wala kang sales force, wala kang mabebenta. Yes or yes? It's either you're selling a product or you're selling a service. Kung walang sales, edi useless lahat. Tama? Ang kagandahan dito, lahat, lalo-lalo na kung pinapangarap mo magnegosyo, gusto ko lang maimba yung pagtingin mo sa business, no? Right now kasi, nasa panibagong mundo na tayo. Yung traditional ways, yes, it's still working, pero gusto kong mag-iba yung perspective mo sa business. Kasi yung iba, ang tingin sa business, dapat may pwesto ka, dapat mayroon kang, alam mo yun, ikaw yung manager, ha? Punta-punta ka doon. Di ba?
Kasi yun yung, totoo lang, di ba minsan yun yung picture ng atin para ako nga wala akong office eh. Sa bahay lang, binyuri nyo. Nagdinegosyo ko for 9 years already. Actually, for example din, best example yung mga content creator. Sa tingin nyo, negosyante po ba sila? Yes! May office ba yun? Wala. Kung meron man, nandun lang sa bahay. Tama ba? Napakadami na pong paraan para kumita ka ng malaki. Yun yung totoo. Kasi kung pinapangarap mo pa rin magkaroon ng mini tindahan, yes, negosyo pa rin yun. But do not expect na makakahabol ka sa sobrang bilis ng panahon. Are you with me? Kumbaga, ang labanan ngayon, palupitan ng ideas, and not only that, yung execution ng idea. So, our topic for today is about sales process. Once you master this, hindi ka na malilito. I'm really sure most of you, syempre attend ng mga trainings, nakikinig ka naman sa coaches and mentor nyo, to the point na sobrang dami mo na pakinggan, you get confused on what to do. Parang ano ba talaga unahin ko? Di ba? Umabot ka ng buwan, 6 months, 1 year, tapos wala pa rin nangyari. So in this training, you're going to figure out, saan ka na ba? Kasi this is like a map, yung papakita ko. Ang maganda kasi pag may mapa ka, hindi ka maliligaw. Tama ba? At lalong-lalo na kung alam mo kung nasaan ka sa mapa. Kasi kahit alam mo yung mapa, meron kang mapa, pero hindi mo naman alam kung nasaan ka doon, useless yung map. Okay? So what we're going to do is, I'm going to reverse engineer the sales process. Reverse engineering means, umpisa ako sa dulo hanggang papunta sa pinakauna. So what we want is to have closed sale. Yes or yes? Oh, yan. Sales. O, ang tawagan kasi natin dito, pay-in eh. Pay-in. Narinig nyo ba yung terminology ng pay-in? Kung bago ka dito, pay-in, ibig sabihin may magbabayad. Okay? Payout kasi, yun naman yung encashment. Okay? Para at least alam nyo yung mga jargons at terminology. Ito naman yung gusto mo may bumili sa'yo. So, kung ano man yung didiscuss ko ngayon, it is really applicable in retailing and wholesaling. Dalawa lang naman kasing gagawin mo dito eh. It's either you will sell retail means tingi-tingi, or wholesale. Ano yung wholesale? Yung package. Kasi, baka isipin mo, invite to. Pwedeng ganun yung nasa isip mo. Tama naman talaga. Ang paraan para makapagbenta, kailangan mo mag-imbita. Lahat naman ng negosyo, agree kayo doon? Di ba para magpakulay ka ng buhok mo, kailangan kitang imbitan sa parlor ko? Iba nga, lilibre ka pa ng ganito, libreng nail something, tapos mas mahal yung babayaran mong hair spa. Nangyari na sa inyo yun? Yung tawag doon, upselling, di ba? Yung tipong nandun ka lang para sa manicure, pedicure, maya-maya nakariban ka na. Nangyari? Kasi that's the way they invite people. Kaya nakakabenta sila at hindi mo namamalaya na bentahan ka. So, in our business concept, totoo niyan, lahat naman tayo na imbitahan eh. Hindi mo lang napansin na bentahan ka rin sa dulo kasi nagbayad ka eh. Pero kasi ang maganda dito, ang benenta mo, mayroon kasi tinatawag na, sa retail po kasi, retail. Ang tawag po dyan is B2C. Sa mga di nakakalam what B2C means, business to customer. So, ikaw yung business yun, ikaw yun. Negosyo mo, yung products natin, and you are selling to customer. Yung wholesaling naman, ang tawag po dyan, B2B. Business to business. Kasi once na maging wholesaler na siya, business partner mo na siya, part na siya ng sales organization mo. Malinaw po ba tayo doon? Kasi ayoko pong maisip nyo na ito, recruit lang o invite lang. Pag gano'n yung thinking mo, mali ka. Ang nakatingin ka, pagkakitaan yung tao. Gets? Kasi kaya may package, yun yung inventaryo niya, pwede niyang gamitin o pwede niyang ibenta. Yun yung nangyayari dapat. Dapat ganyan ang nasa isip mo. Hindi yung nakita mo yung kumare mo, 8,000 to. 8,000. Tapos left and right, 1,500. Mali. Tama ba? Kasi pag ganun, hayok na hayok kang mag-imbita. That's why, most of the time, you feel discouraged pag ayaw ng tao. Kasi hindi mo goal, magkaroon ng negosyo yung tao. Ang goal mo, pagkakitaan talaga yung tao sa commission. Which is okay lang naman. Kasi, totohanan na, nagdinegosyo tayo, ganun talaga eh. Di ba gusto mo makabenta? Pero may tamang paraan. Alam mo ba, mas madaling mabentahan yung tao pag napaliwanag mo ng maayos kung paano yung negosyo? Kasi yung mga ganun, pag napaliwanag mo ng maayos, bibihira o less yung friction ng pagdating sa mga problema at reklamo. Kasi napaintindi mo eh. Pero yung tipo kasi marami rin nag-iimbita dahil lang sa
utang na loob, kahiyaan, bumili. Tama? Hindi, kahit huwag mo na paliwanag. Tapos bayad na lang siya. Hindi mo paliwanag, tapos dami niyang tanong. Gulo mo rin eh. Sabi mo, kung paliwanag, bayad ka na, dami mong tanong. Are you with me? So hopefully, lahat po ng tao sa room na to, aral po tayo sa negosyo natin. Kasi hindi po pwede lahat, iasa mo sa Zoom natin, iasa mo sa coach mo. Swerte nga kayo kung may mga coaches kayo na active eh. Yung lagi kayong ini-invite sa mga GC, sa mga Zoom. Kasi totoo niyan, yes, it is their obligation for you to know, for you to become updated, but your obligation is your own business. So huwag kang magtaka, pag wala kang kinikita, bakit ang tanong, ano muna yung ginawa mo ba? Kasi maganda naman sa negosyo natin, nakakapag-antay, totoo niyan. Kahit magbayad ka ngayon, tapos next year mo na gawin, walang kaso. Subukan mo, magbayad ka ng upa, magtayo ka ng kainan, o next year mo na rin gawin, sarado ka na. Tama ba? It can wait for you, yun yung kagandahan. Kaya nga lang, why will you wait for something na pwede mo na magawa ngayon? Kasi there's a lot of testimonies na nagtatrabaho pa habang ginagawa. Best example, syempre, malapit sa si JR. Nagtatrabaho yan, laki sahod niyan. Mga nasa around ano. Basta malaki sahod niya, boss niya, supervisor yan sa isang HR company sa ano. Sales siya, sa sales pa, sorry. Sa sales. Boss yan, no? Pero nagagawa niya pa rin yung business. Kaya I don't get the point. Yung ibang tao sinasabi, wala kasi akong time, pero wala naman silang pera. Hindi po kayo yun, yung katabi nyo. Di ba? Hindi wala akong kasing time gawin yung business eh. Tapos wala namang pera. Alam mo, maintindihan ko na wala kang time kasi dami mong pera. Yes or yes? Dalawa lang yan. Kaya ka walang time kasi inuubos mo yung pera mo. Ang dami mong panahon. Mag-travel ka dyan, mag-shopping ka dyan, daming happenings. Busy ka talaga. Tama ba? Yung isa naman, dahil marami kang pera, ibig sabihin marami kang negosyo o trabahong inaasikaso. Ang natutuwa lang ako, maraming tao, wala daw oras dito, pero walang pera, utangan ka pa. Busy ako, GM, meron ko bang 1,000 dirhams dyan? Sarap sampalin. Ako nga kumikita, ayaw ko tumigil eh. Hindi nga ako tinatamad, ikaw di ko kumikita, tamad-tamad mo. Tama? O attend kayo dito, bahala kayo dyan. Hindi, totohanan lang ng buhay. Gusto mong masenso, there's no such thing as easy money. There's no such thing as easy life. Pinaghihirapan yan. Ito matindi, alam mo yun, pero hindi mo ginagawa. Gusto mo lagi, madali. Actually, pinapadali na nga lahat eh. May Zoom na, may ano, ang dami, lahat na nga nandyan. Ang problema, ikaw na lang, ayaw mo pa mag-ayos. Pero syempre, kanya-kanyang trip yan ng buhay eh. Hindi ko pa trip eh, pakialam mo. Tama ba? Pero gusto ko lang paunawa sa inyo, hindi po tayo pabata. Ako nga, right now, 23 na ako eh, kasi nag-start ako. Nag-start kasi ako, mga 14 years old kasi ako yung nag-start, no? Hindi, joke lang, 39 na po ako ngayon. Okay, so baga, ako nga nararamdaman ko, pa 40 na ako eh. Sino dito yung mga nasa 30s to 40s yan? Taas ang kamay. 30s to 40s. Oh, di ba minsan hindi mo na iniisip yung mga bagay na iniisip mo ng 20s ka? Tama? Lalo na yung mga nasa 40s to 50s or 40s to 60s, yung gap na yan. Ang gusto mo na peace of mind eh. Ako po, mas valuable na sa akin ngayon yung peace of mind. Parang kung kikita ko na malaki dyan, pero stress ako, wag na lang. Pero kung 20s ka, tanggapin mo yan. Ayun yung pagkakataon mo na umariba habang meron ka pang lakas. Tama ba? Di ba nakaka-relate yung mga 30s and 40s? Kasi yung mga 20s, parang wala eh, no? Di ba yung mga 20s, di ba kung pwede nga lang pagpalit yung panahon? Kung ako sa edad mo, dapat Kaya nga lang yung mga ganyang edaran, yan yung mga pag-ibig eh. Pagdating sa mga 30, yan nauntog na sa katotohanan. Nangyayari? Oh. So, ngayon, gusto kong paunawa sa inyo, itong negosyo natin, hindi po ito biro. Hindi po biro kumita ng 81 million. Literal. Di ba? Kasi, inaangkin ko yung negosyo eh. Anong paraan ba angkinin? Una, hindi naman sa pagbabuhat ng bangko. Pumunta ako dito with my own expenses. Aeroplano, lahat, etc. Wala naman, di naman ako sagot ng company. This is not really sponsored by company. I paid on my own. And ask me why. Because I'm doing business. Kasama yun sa expenses ko eh. Ang maganda nga lang, nakakapag-travel pa ako at the same time. Na-enjoy ko rin at the same time. Tama? So, actually, yun yung isa sa mga goal ko para sa lahat na magsiseryoso sa negosyong to. Ang pinakauna kong goal,
makapag-resign yung mga nagtatrabaho. Hindi naman dahil ayoko. Alam nyo, ba't kayo pumapalakpak? Ayaw nyo naman talaga pumasok eh. Kung pwede nga lang wag pumasok bukas, di ka na papasok eh. Tama ba? Alam mo ba, sobrang thankful ako kay Lord kasi for the past 16 years of my life, I never been employed. Wala po akong boss, di po gumigising ng maaga. Yun pinaka-ayoko eh. Yung gigising na maaga, tas ayaw mo, alam mo yun, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Hanggang malate ka na, mamadali ka. Tapos pagpasok mo, toxic. Pagpasok mo, di mo gusto yung mga tao. Pagpasok mo, ayaw mo yung trabaho mo, nasa isip mo lang sahod. Pero yung nasa isip mo sahod, ubos na rin sa isip mo eh. Hindi pa nakakarating eh, ng katapusan, ubos na eh. Nangyayari? Oh, if you don't want that kind of life, you must do something about it. There's no fantasy na pagkagising mo eh maayos na yan. Hindi ka makakawala diyan, tandaan mo. It's what we call rat race. Alam niyo yung rat race? 'Di ba yung daga, takbo ng takbo, o kahit bilisan mo yan, kahit bagala mo yan, end of the day, you will still be in the same place. So, kung ako tatanungin niyo, paano makaalis? Hindi ko alam. Bahala ka sa buhay mo yan eh. Kailangan kang makagawa ng paraan. Hindi ko alam kung paano. I'm not saying this is the best business for you to do. Pero based sa mga testimonies at mga nagkaroon ng resulta dito, why not give a try? Pag sinabing give a try, bakit hindi mo itodo dito? Ilang taon mo nang tinodo yung trabaho mo eh. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, sinakripisyo mo. Tama ba? So, kung kakalkulahin mo, bakit hindi mo subukan dito? Kasi nga, kagaya ni ilang years ka na dito, pare? Hindi, January ka lang eh. Last year, di ba? 1 year and 3 months. Magkano na total mo? O 2.7 million. Wala pang 2 taon. And by the way, for your information, mga makumita ng milyon dito, ano pa lang yan? Patikim pa lang kasi exponential yung income natin dito eh. Hindi yan dumodoble. Exponential means parang multiplier. Parang ganito, pag 1 plus 1 is equals 2. Tama? 2 plus 2 is equals 4. Dito hindi, multiplier. 4 times 4, 16. Yung 16 times mo yung sa 16, di ko na alam. Kayo rin, di nyo rin naman alam. Eh. Pero naiintindihan nyo? O kung nyo just imagine, eto na lang, bigyan ko kayo mathematics. O assuming lang, mga 100 siguro sa loob na to. Yung 100 na to, turuan ko magkaroon ng 10, libo na yun. Imagine niyo itong karton to, lahat kayo may tigte 10. Di libo na agad. Nai-gets nyo? So, hindi ito yung effort ka na 1 plus 1. Kaya wag mong bibilangin yung mga effort mo dito. Jim, nakailang attend na ako dyan eh. Nakailang punta na ako dyan eh. Bakit binilang mo ba kung ilang beses ka pumasok? Di mo nga mabilang na eh. Eh, pinaka-worst, ayaw mo na nga eh. Ayoko na. Wala ka lang magawa. Tama ba? Oh. Eh, unless na lang, kung mahal mo talaga trabaho, may nagsabi, hindi, Jim, mahal ko trabaho. Utot mo, walang mahal dyan. Huwag kang magpabayad. Huwag kang magpabayad. Doon mo masasabi na mahal mo. Yes or yes? Kasi, kunyari, kumanta ka, video okay, wala ka naman bayad, pero todong-todo ka eh. Kasi gusto mo eh. Are you with me? So, parang ito, yes, partly, alam naman to ng mga leaders natin, partly, it is my obligation to teach people. Pero, hindi, secondary na lang yun sa akin eh. Ang gusto ko talaga, magturo ng mga ganito. Parang sa ganon, kasi hindi ko naman binibilang na yung pera, hindi naman sobrang dami ko ng pera, pero mas masarap bilangin yung tao na bago buhay. Are you with me? Sabi nga, one soul at a time and one changed soul is more, mas mahalaga pa yun kaysa 1 million views. Tama? Kaya nga ako, madalas gumagawa ng video, kahit sa Zoom, kahit ilan umatin, wala akong pakialam, kahit 2 lang yan, tuloy. Ang importante sa akin, may ma-impart ako sa tao kasi yun yung mga bagay na hindi na kaya bayaran ng pera. Tapos si Lord na bahala sa akin. Kasi yun yung mga tinatawag na tanim eh. Di ba? Pag may tinanim, may aanihin ka. So hindi ko alam kung paano paraan ako ani. Minsan na lang, may nagpapadala ng patchi, ganyan, okay na sa akin yung mga ganyan. Joke, fixed chocolate, yeah, mga ganyan, pabango. Yun yung mga hindi ko na inihingi naman eh. Pero namatanggap ako. Sumedway pa eh, no? Anyway, ayan, retail, business to customer, business to business. Now, paano muna nagbayad? Eh, syempre, na-close.
So, mamaya pag-usapan natin yung closing. Kaya yan na-close kasi nagkaroon ng presentation. Na-presentan. Tapos, kaya yan na-presentan kasi naimbitahan ng maayos. Take note ha, naimbitahan ng maayos. Alam mo, yung iba sa inyo kaya hirap na hirap mag-imbita kasi hindi maayos yung pag-invite mo. Totoo niyan, pag maayos yung imbitahan mo, kahit sino kaya mo maimbitahan eh. Kunyari, subukan mo mag-invite sa birthday mo, sabihin mo, daming pagkain, tapos sa magandang lugar, etc. May pupunta o wala? Meron. Pero meron din hindi pupunta. Kasama talaga yun eh. Tama? So, pag maayos yung pag-imbita mo, makakapag-imbita ka talaga ng tao. Kasi yung iba sa atin kasi, syempre dahil, yes, I understand, bago pala sa negosyo, literal copy-paste, send mo na lang bigla. Dapat kahit paano may personal touch. Ikaw nga mismo, ayaw mo nga sinesendan ka ng copy-paste na message eh. Gusto mo may nakakausap ka, yes or yes. Okay? So ngayon, kaya yan naimbitahan dahil naging prospect mo muna siya. Prospect. Okay, there's a lot of ways to have a prospect. Number one, cold and warm. Okay, tingnan mo. Survey muna tayo. Pag sinabi kong cold, hindi mo kilala. Okay, tipong Facebook page kausap mo o kaya nakita mo sa social media, nag-inquire ka. Yung warm, ito, literal, kilala mo kahit walang social media. Yung talagang, oy, pre, kamusta? Yan. O, survey lang ha. Sino po dito, naimbitahan kayo o sumali ka o kumuha ka dahil kakilala mo? Warm, taas ang kamay, warm. Todo po, todo. O, di madami din, no? So, hindi ko na-interview yung kung paano, pero for sure. Ay, hindi, pinakamaganda example kay Josa eh. Ang ganda mo ngayon, Josa. Ayan. Si Josa, paano ka naimbitahan ulit? Pero indirectly, hindi talaga ikaw. Oh. O yun, so parang siguro magkasama sila sa bahay. Eh, di ba may Zoom? Matalino rin yun eh. Siguro malakas yung speaker. O, siyempre, ano ba yan? Ako ba yun? O, ako pa, di ba? O gawin, nakakuha kayo agad technique. May kasama kayo sa bahay, medyo lakas yung speaker. Kasi pag walang ginagawa, makikinig yan eh. Tama? Pero huwag ka munang jumab agad. Kasi ang ganda no, sali ka na. Wala. Ang nangyari kay Josa, napapakinggan niya, nagkaroon siya ng interest. Ano ba yung business na bottom line, nakuha siya. Kasi yung iba, paano ba magka-invite? Hindi, marami pong paraan. Ang problema sa'yo, gusto mo lagi madali, gusto mo lagi agad-agad. Walang ganun. Tanim tawag dun. Okay? Tapos, sa cold naman po, sino po? Taas ang kamay. I assume, madami yan. So, malamang sa ads yan. It's either Facebook, Instagram, TikTok. You know what? The reason why sales process ang topic na to, gusto ko pong ma-emphasize nyo yung word na, alam mo, ito yung pinakagusto ko sa buhay. Promise. Kasi pag may proseso, kaya ulitin. Pag may proseso, kayang pagandahin. Pag may proseso, hindi ka maliligaw. So, sabi ko, kaya nga yung topic natin, mastering the art, the sales process, no? Pag ito, na-master mo, kaya mong ulit-ulitin yung resulta. No, natanong ko na to last time, sino dito yung hindi marunong magsaing dati nung nasa Pilipinas pa, pero natuto dito, taas ang kamay. O, di ba yan, yung mga mayayamanin, no? Alam mo, kaya hindi ka marunong dati kasi may tagasaing ka. O ngayon, yung napadpad ka dito, wala ka naman choice eh. Di ba? O, syempre, gumagamit kayo mahiwagang daliri, sigurado ako. Tama? Ay, si ma'am, ganun, 4. Ako, ma'am, isa lang. Ito pala tanda ako dito, isa lang. Tama? O ngayon, tignan mo, syempre, pag first time ka, hindi naman agad perfecto yan eh. Lalo na kung gumagamit ka pa dati ng kalan, kasi ngayon, uso na rice cooker eh. At medyo yung room for error, maliit na lang eh. It's either kulang lang ng tubig o sobra ng tubig, tama? Ngayon, sa unang saing mo, hindi pa perpekto yon. Tama? Yung unang saing mo, bantay ka ng bantay. Bukas ka ng bukas eh, hindi pa nga kumukulo eh. Pero nung natuto ka, hinayaan mo na lang. Tapos kung paano ka nakapagsaing ng umaga, kaya mong ulit-ulitin ng gabi. Kung ano mismo yung outcome. Are you with me? The reason why I'm emphasizing those things, kasi kung mamamaster nyo lang kung paano gawin yung negosyo, hindi pa ulit-ulit kang kaya mo magkapera. Parang nasa sayo na lang yan kung hindi ka kumita. Hindi mo lang ginawa. It's either tinamad ka. Tama? Kaya lang kasi kung paulit-ulit mo siya magagawa, hindi nyo ba napapansin, bakit yung mga top performer,
paulit-ulit nila nagagawa. Ang ibig sabihin nun, walang tsamba. Ibig sabihin, meron na silang proseso na paulit-ulit na ginagawa. So, yun yung kailangan mong maisip, kailangan mong ma-master. Not to mention, ako po, consistent top performer from day one. As in, hindi po ako nawawala sa top performer. Kaya umabot nga ang 81 million. But it's not about being top performer. It's about the process that I'm doing. That's why I keep staying there. I keep earning dire-diretso. Are you with me? So I'm really sure, yun naman yung gusto nyo mangyari ending eh. Tama? Kaya nga lang, hindi mangyayari sa yun kung hindi mo alam yung proseso. Now, if you're going to ask me, GM Ken, saan ako mag-uumpisa? Siyempre ikaw, alamin mo lahat. Pag sinabi kong alamin mo lahat, yung pwedeng yung kaya ng kaalaman mo na makumpleto mo yung knowledge sa business. Para pag may tinanong sa'yo, lahat kaya mo sagutin. Saan galing yung barley? Magkano yan? Bla bla. Ano nagagawa niyan? Yung mga simpleng tanong. Magkano komisyon? Ganyan. Kasi baka hanggang ngayon, tinatanong mo pa yan. Jim, magkano nga ba yung ano? Ito malupit. Jim, paano timplahin to? May box yan, di ba? Sa likod, may instruction eh. Naiintindihan nyo? Alam mo yung mga ganun bagay. Anak ng tete. Parang yung iba, dahil nagbayad daw kay JR, alipin ko na si JR habang buhay. Mali! Kasi kailangan, ikaw muna, alam mo lahat. Paano ka kikita na malaki sa negosyo hindi mo alam? Tabi mo nga sa akin. Tama? So dapat alam mo lahat. So ito, ano na yan, self-explanatory na yan. Alamin mo yung negosyo. I'm not here to discuss whatever it is. Bakit JC pangalan ng company? Jesus Christ yan. Jonathan Sopo yun, saka Carlito Makadangdang. Ano yung Hoff? Hoff. Yung Hoff, alam ko yan. Yung aso kasi yung Hoff. House of Franchise po yun. Alam mo yung mga ganyang bagay? Dapat alam mo yung mga ganyan. Ano yung BJ? Iba na agad na sa isip nyo. Kasi pag umorder sa 10 BJ, gulat yung isa, 10? Kano yun? Barley juice po! Tama? Mga nasa isip nyo. May natututunan ba kayo? Baka yung natututunan nyo lang po yung makabastusan. Tingnan nyo to So, pag bago ka, malamang sa malamang, posible, hindi ka pa marunong mag-close. Ito na lang. Who among you na pwede mong sabihin na kaya mo na mag-close? Pag sinabi kong kaya mo na mag-close without the help of anyone, may kausap ka, tapos kumuha, or nabentahan mo kahit isang box ng barley, you're a closer already. Ngayon, question dito, who among you already know how to close? Taas sa kamay. Okay, maya. So, maraming hindi nagtaas. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan. Ngayon, sino po sa inyo yung marunong na mag-present? Taas ang kamay. So, bibilang lang din sa daliri. Okay? Kaya ako tinatanong, itong mga bagay na to, hindi mo na muna kailangan pagbigyan ng pansin. So, ibig sabihin, huwag mo muna intindihin yan. Kasi pag inintindi mo, mahabang proseso. Tama? Ngayon, for sure, yung iba sa inyo, hindi pa marunong rin ito. Yes or yes? Yung iba, sino dito marunong na mag-invite? Taas ang kamay. Yung iba, hindi pa marunong. Pag ako tatanungin, at ako mag-uumpisa uli, yun naman yung gusto nyo marinig eh. Kasi siyempre, yung level na nangyari sa akin ngayon, hindi mo pa pwedeng mag-advance ka agad na ganito agad, tasalita ka na sarap, etc. So, if we're going to turn back time, tapos iisipin ko o tatanungin ko sa mentor ko ano yung kailangan ko gawin, ang mamastering ko po, ito, tsaka ito. Prospect, invite, close. Pero sa tatlo na yan, ano yung pinakakailangan master mo pag bago ka? Ito po. Ngayon, anong paraan? Hindi ko alam. Bakit? Kasi sa sobrang dami, hindi mo alam kung anong gusto mong gawin. Pagdating sa cold, dito ako medyo, actually, parehong gusto ko to. Pero sa cold kasi, there's a lot of ways. Una, social media, libre yan. Marami ka namang ina-add na hindi mo naman friend. Tama ba? Yung iba, ayaw pa mag-accept. Kala mo naman, kagandahan.
Alam mo yung mga ganyan, expert na ako dyan sa social media kasi I've been doing online marketing since 2015. Basta matagal na. So ako po, madalas ako nag-a-add ng hindi ko kilala. Okay? Pangalawa, ine-expand ko yung network ko. Kanina lang, bumili ako sa sa West Zone, bandang Murakabat ba yun? Oo, tama. Paputol kasi yun ng pantalon. Paputol ako ng isip nyo. Pantalon po. Pantalon. Sister, nakatingin agad eh. Okay. Tapos may kasabay ako kasi bumibili ako nung do something eh. Yung do sa load. Eh hindi alam nung kahera so natulungan ako. Sabi, ay, ganito yan. Eh, Indiano kausap niya. Tapos may pinindot. Tapos yung resibo na lang. Yung parang prepaid card. Prepaid something. O sabi, thank you ate. Saka sa Pinas. O sa Antipolo daw. O talaga, sa Kayinta lang ako. Sa Greenwoods ako. Tapos tinanong, gano'n ka nakatagal? O et cetera, et cetera. So, kwento siya, 1 year pa lang daw. O sige, add kita kasi para madagdagan yung kaibigan ko dito sa UAE. Nagbigay naman. O actually, kasi pangalan niya Rabu eh. Alam mo yung mga kagayan nyo, baliktad yung pangalan, Chinese. Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Kung may tinataguan ka kasi. Baka bago ka mag-Dubai, may home credit ka pa, no? Kaya ka nakalock profile. O ngayon, inuha ko yung cellphone niya, sige, ako na lang, add mo ako. So, technically, na-add ko na siya, nag-accept. Tapos, pakita ko na lang yung pinaka-conversation. Pero wala pa nangyayari ha. I just want you to understand na kailangan magdagdag ka. Ito na lang, ma'am, ikaw magbasa. Total, nandyan ka. Basahin mo na lang. Malabo. Ayoko sa'yo, malabo mata mo. Ikaw, ma'am. Sabihin mo, ito. Nice to meet you. O, tapos? Hindi, sabi ko, ito, ako na. Arabo ka pala sa Facebook kasi inasar ko lang. Kasi nga yung pangalan niya, sabi ko, Carla Batama, nice to meet you, Kuya Carla May po. Hope to see you again. Tapos sabi niya, enjoy po sa vacation dito sa UAE. Wala akong planong bentahan yan. Wala pa akong planong alokan yan. Ang importante, may bago akong kaibigan sa Facebook. Tama? Ano gagawin ko dyan? Siyempre, mag-i-stock ako sa kanya. O titignan-tignan ko. Tapos pag meron, kahit pangit nga, lalike ko. Totoo! In short, nagpapapansin ako eh. Tanong, may mawawala ba sa akin? Wala. Nagpa-post ako ng business, nagpa-post ako ng mga something. I'm really sure they will come to a point, magtatanong yan, Kuya, ano ba yung business na ginagawa mo? It's happened to me a lot of times. Kasi, kaya ako ginawa, natural lang naman eh. Wala naman mawawala sa akin ah. Kasi problema sa'yo, suplado ka masyado. Hindi, Jim, kasi mahihain ako eh. Tandaan mo, mahihain din ako dati, pero nakita ko may pera, tanggal hiya ko. Biruin mo, yun lang pala kailangan mong pag-aralan. And by the way, it's not just about in our business. Kaya napaka-importante ng communication skills sa buhay. Kaya ka nahihirapan sa buhay, isa yan sa nahihirapan ka. Isa yan sa lack of skills that you have, communication skills. If you will just master the art of communicating, hindi ka maloloko, makakabenta ka, madali kang kumunik sa mga tamang tao. Kasi hindi mo pwedeng sabihin mahihain ka. Hindi. Nade-develop kasi yan. Kaya mo sinasabing mahihain ka dahil meron pang barrier. Alam mo kung ano yung barrier na yan? Hindi mo pa kasi nakikita kung bakit kailangan mo matutunan. Will you all agree with me, pag magaling ka makipag-usap, napapadali ang buhay? Yes. Naalabyado ka, tapos may lokal, etc. Kung maayos ka makipag-usap, hindi ka kakabahan, number 1. Are you with me? Napapadali yung mga bagay-bagay. Kaya nga lang, GM, paano ko mamamaster yan? Practice. Na-discourage ba ako? Na-reject ba ako nung una? Oo! Tatanong number, ayaw niya, okay lang. Sa isip-isip, di yung ganda to. Wala naman mawawala eh, tama ba? Paano pag nabigay? Tama? Kailangan maging aggressive ka dyan kasi naka-anchor kasi dyan yung goal mo sa buhay, totoo niyan. Ulitin ko lahat ng ginagawa mo day by day, ang naka-anchor dyan, ano ba yung goal mo sa buhay? Totoo niyan, pag wala kang goal, sorry to tell you, hindi mo gagawin. Wala nga, hindi nga importante yung gusto mong mangyari. So, hindi ka mag-e-effort. Okay lang kahit hindi ko gawin. Naintindihan niyo po? Actually, itong mga to nonsense to kung hindi mo alam kung bakit mo gagawin. Are you with me? Kailangan malinaw. Ako, literal, malinaw na malinaw. Dami kong gusto sa buhay. Literal. Pera, yan. Kailangan ko yan. Gustong gusto ko yan.
Kasi hindi mo pa pwedeng itago yan sa sarili mo. Dapat maging bold ka rin sa sarili mo. Tama? Kaya ang hirap na hirap kang umasenso, hirap na hirap kang yumaman kasi ayaw mong pang tanggapin na doon ka papunta. Kasi pag hindi mo yung tanggap, hindi ka talaga tatanggapin. Are you with me? Dapat kahit hindi pa nangyari, buo na loob mo na mangyari. Kasi totoo niyan, lahat ng mga rags to riches, lahat ng yumaman na nakikita natin o kilala natin, dati talaga silang wala. Ang pagkakaiba nyo lang, ginusto nila yon. Ginusto nila makaangat sa buhay. Ikaw rin naman gusto, kaya nga lang, your reasoning is not enough. Kasi gusto mo lagi comfortability. Taas mo yung kaliwang kamay mo, taas mo yung kaliwa. Tapi kayo nasa kaliwa mo. Ayun, comfortable kasi gusto mo. Gusto mo madali, gusto mo mabilis, gusto mo instant. Ako, ang alam ko lang sa buhay, makinig kayo maigi dito. Do what is easy, life will be hard. And do what is hard, life will be easy. Wala naman kayo dito, nag-start kami dito sa UAE. Sige, pinapala pa, English yun eh. Tama, 2016, walang office, walang produkto. Walang Zoom. Paano kita kausapin? Na-imagine nyo? Biruin mo yun. Para malaman mo yung negosyo, magkita tayo. Personal. Ito pa matindi. Paano pag in-Indian mo ako? Tapos lang kabili na akong kape. Lugi na. Tama? Ginagawa. Master ko yan. Wala, doon na rin sa coffee shop. Mangingilala ako doon. Isa yun sa expertise ko actually. Talaga magaling ako mag-stock, magaling ako mangilala ng tao. Tipong tatanggalin ko muna relo ko, yung dati. Tapos magtatanong ko ng oras. Doon lang, conversation na yun eh. You can start from conversation na eh. O kaya makita ko, ganda ng sapatos nyo, saan nyo nabili yan? Kailangan matutunan, lahat kasi ito natututunan. Agree kayo doon? Hindi yan, yes, may mga natural na tao, ganun talaga. Pero ako po, para lang sa kalaman nyo, mahihain po ako, hindi lang halata ngayon. Literal, ayoko kumakausap. Alam yan ng mga, pag me time ko, wag nyo akong guluhin, gusto ko ako lang. Kasi di ba may mga tao na gusto lagi, maraming kasama. Ako tatanungin, kailangan ko lang computer sa harapan ko, kaya ko na mabuhay sa bundok. Literal. Basta nandyan yung mga anak ko, okay na ako. Pero yung kakausap ng ibang tao, wag na lang. Ibig sabihin, tawag dito, learn skill. Sabihin nyo nga, learn skill. Learn skill. Pipilitin ko ng maaral tong skill na to kung ikakayaman ko naman. Naiintindihan? Lalo na yung public speaking. Siguro yung iba sa inyo, kinakabahan, nahihiya, etc. Ayoko rin to dati. Kaya nga lang, siyempre, mataas yung pangarap ko, kailanganin kong pag-aralan to. Okay? Lalo-lalo pala, bago ko makalimutan, sino po sa inyo may mga ticket na para bukas, taas ang kamay? Naku, dami pang wala. O baka di nyo alam. Alam nyo po ba kung umattend kayo sa akin, dapat mas maka-attend kayo bukas. Kasi yung master ko yung magsasalita bukas. Ang kailangan lang, bumili ka na ng product, magkano worth? Meron pa kaya? Meron pa daw? Umabol kayo ngayon. 200 dirhams. Product, bibili ka lang. May libre ka ng ticket bukas. Wala kang pakialam kung may pasok, may gagawin ka bukas. Huwag mo munang pansinin yung mga bagay na yan kasi bibihira pong magsalita ang ating boss Jonathan So. Para lang sa kalaman nyo, di ko alam meron na ba kayong narinig na tunay na bilyonaryo na magtuturo sa'yo? Pagkakataon yun eh. Yun yung mga bagay na hindi mo pinapalampas eh. Are you with me? Kasi hindi na nila kailangan yung pera natin. Bilyonaryo na nga eh. Pero yung kaalaman na pwedeng maturo sa'yo, ibang level yun. Kasi alam mo naman, daming bilyonaryo eh. Sino nakakausap mo? Sino narinig mo dun? Tama? Ang gagandahan sa atin, yung mismo may-ari natin bukas, kaya nga excited ako eh. Bukas. Anong oras yun? 3 p.m. no? Sa Copthorne? Copthorne. Sa mga wala pang ticket ngayon, bumili po kayo mamaya. Pag wala pa yung pambili, mangutang muna kayo. Kay JR. Okay? So, balik tayo dito. Cold and warm. Kakapag-sample na po ako sa inyo. Alam niyo yung mga simpleng post nyo, makakapag-market kayo doon. Problema nga lang, ayaw mo gawin eh. Pero pag mga tulpo, senador, ganyan, BBM, Lenny, ang lakas mo makipag-away pa eh. Nakikipagbardagulan ka pa sa comment eh. Tama? Kakayaman mo ba yun? Antindi mo mag-share, lalo yung mga parinig, yan. Bakit hindi ka mag-post? Ilibre naman. Stories, sabay mo na, nag-post ka na dito, sabay mo na effortlessly, it will just take ilang pindot. Hindi mo magawa. Ang pinaka-worst, di mo alam post mo. Ang daming, nasa Viber community, kuha ka lang doon. Mangopya ka nila, sa sobrang katamaran mo.
Tama ba? Yung nagtataka, ba't hindi mo magawa? Tapos you're expecting na may mag-inquire sa'yo. Ano yung mahi ka? Nanaginip, PM mo si Kenichi and na-vision nyo sa pangalaginip, message ako. Best example na lang, ito si JR ulit, kasi dyan siya malapit. Hindi ko siya kilala personally. January last year, 2024, nag-message siya sa akin random. Buti nga, nag-check rin ako ng message request day by day. Yung message request sa Facebook kasi napupunta doon yung mga hindi connected sa'yo. Alam niyo yung message request? O basta yung parang outbox yun dati. Yung message siya sa akin, parang gusto niya rin magpa-mentor sa akin, ganun-ganon. Tapos sabi ko na lang, ang una kong tanong, are you part of JC? O hindi daw. So, in-entertain ko siya. Kasi pag part na ng JC, bahala sa buhay mo. Kausapin mo coach nyo. Hindi, joke lang. Siyempre, may mga nag-add din. Kaya pansinin nyo pasensya na po agad kung pinagpipilitan mo ang i-add sa Facebook, hindi talaga kita i-accept. Promise. Follow nyo na lang ako. Ask me why. Yung social media ko po kasi, pang negosyo ko yun. Hindi po talaga para makipagkaibigan. Kasi pag in-accept kita, 5,000 ako lagi weekly, magbabawas na naman ako ng mga... member ka na, ang gagawin natin? Jamming tayo. Hi, kamusta? Kumain ka na ba? Naiintindihan? Ako, ina-add ko at ina-accept yung mga hindi pa JC. Kasi sila yung market ko eh. Kasi kahit ilang beses nyo makita post ko, wala nang mangyayari sa atin. Naiintindihan? Kasi ako intentional. I'm really always very intentional on the things that I'm doing. O yan, back tayo sa kwento ni JR. Nagtanong sa akin, paano maging mentor? Tinanong ko, are you part of JC? Hindi daw. Ting, sige. Bakante naman ako noon. Sabi ko, sige, if you want, we can meet para mapagkwentuhan tayo. Nagkwento naman siya sa akin. Kasi parang dating ko sa social media para ako mentor. Kasi may mga vlogs ako sa TikTok ko, mga may aral, motivational, blah, blah, blah. Mga post ko rin, may mga motivational. So, ang na-portray niya sa akin, kahit hindi ko siya kilala, lupit nito, mentor siguro to. Tama? O nag-message siya. Tapos sabi ko, sige, kita tayo. Sa Birak pa kami nagkita. Gusto niya pa nga sa DCC. Sabi ko, di, Birak tayo. Para sa likod ng office, no? Para pag nagtanong sa ano yung JC, tara, tawid tayo. Literal, ganun yung nangyari. Siyempre, nagkwento siya, kwento. At hindi ko sure hindi ko alam kung ibebenta. Feeling mo ba bebentahan kita that time? O, di ba? O, nagtanong siya. Siya naman willing, parang, sige, benta mo ako. O, ano nangyari ngayon? Ang ginawa ko, kwento muna siya. Ano yung ginagawa, pare? Paano kita matutulungan? Tapos sabi niya, papamentor nga raw siya sa akin, parang tingin niya sa akin, pwede akong bayaran. Kasi may ganun na yung coaching, mentorship, etc. Hindi naman ako papabayad. Kasi di ko alam presyo ko. Priceless ako eh. Okay? Sabi ko na lang, meron akong community. Lahat ng mga nasa organization ko, dun yung mga trainings ko, actually libre lang. O paano maging part ng community? O sige, tawid tayo dun para pakita ko sa'yo. So, i-explain ko yung barley, products, ganon. O tapos, magbabayad na siya, 1,498. Kaya nga sabi ko, pare, kung 1,498 yan, papakilala kita sa ibang leaders ko. Pero kung kukunin mo yung Sapphire, yung 53 ba yun? 4494 ata. Basta yung... 1719 pa ba yun? Hindi pa pala 1498. Basta yung Sapphire. Pag Sapphire, di ako na bahala sa'yo. O kinuha niya Sapphire. On the spot. Tapos wala akong magawa noon kasi hindi nga nagpe-present, hindi na ako nagde-direct. Sabi ko sa kanya, wala ka talagang gagawin nung araw na yun. Sabi ko sa'yo, may kasama ka ba sa bahay? Sino ba yung pwede natin makausap mamaya? Sabi ko, mamayang gabi na agad kasi alam ko, taga-Karama siya, sinabi niya tumatambay kami dati sa Karama sa may Max tsaka Spinix doon sa may McDonald's. Sabi ko, sige, invite mo yung pwede mo ma-invite yung mga malalapit sa'yo. In-invite niya agad asawa niya, yung in-law niya tsaka yung kapatid niya. O ngayon, nilatagan ko rin. Wala pa nga akong panglatag doon, kwento lang eh. Cellphone lang dala ko, naiwan ko pa yung tablet ko. O yung kumuha din, kinabukasan. Pero, kasi kabisado ko na yung process, gets? Kabisado ko na mag-present, na-close ko na. Pero, ang pinakakailangan yung tandaan, saan galing yun? Nag-post ako eh. I'm portraying, I'm a mentor, etc. Bahala ka paano ipoportray yung sarili mo. Ang importante, kailangan meron kang activity. Dahil pag wala kang activity, wala talaga mag-inquire sa'yo kahit anong gawin mo. Yung simpleng pag-post, guys, marami kayo mo. Ang dami ko na nabenta po ng barley. Dahil sa pagpa-post lang consistently. Yung normal na pag-inom. Alam mo yung binibidyo ko yan. Nakatabi lang. Yung iba, last year ko pag ginawa, pinopost ko ulit, nire-recycle ko. Kasi, libre naman sa social media.
Tapos bakit pa ulit-ulit nagpo-post? Kasi syempre, magdating naman sa technicalities ng social media, 5,000 friends mo. Hindi naman ibig sabihin nag-post kayo, 5,000 kita lahat yun. May sense? Di ba pag nag-newsfeed ka, isa-isa lang yung nakikita. For example, ito, newsfeed ko. O, di ba pag mag-scroll ako, ganyan, pa isa-isa. O, marami na ba ako na-scroll? Wala pang 100 yan. Tama? Paano yung 5,000? Paano ko makikita? Hindi mo makikita lahat. That's why, kailangan mo mag-post kasi pwede yung pinost mo ngayon, nakita nila, yung iba hindi. Nag-post ko, may nakakita. Nag-guess nyo? Alam nyo, kaya yung commercial ba paulit-ulit? Alam mo ba't paulit-ulit? May pagkakataon kasi baka di mo napanood. Baka sa trabaho ka, uulitin-ulit sa gabi. Ganon po nag-work ang negosyo. Tama? Sino po sa inyo nagra-run ng ads? Taas ang kamay. Ayan. O yung mga nagra-run ng ads, congratulations. Actually, kung ako tatanungin, yan yung pinakamadaling paraan. Mahihain ka, tamad ka, gumastos ka. Yun lang naman yun eh. Tama? Kasi pag ikaw nag-run ka ng ads, yung tao mag-i-inquire sa'yo. So pag nag-inquire, check na agad to kasi hindi naman ikaw yung lumapit eh. Ito, dumidepende ito sa budget mo. Kung gusto mo maraming maimbitahan, taasan mo budget mo. Galingan mo pa. Are you with me? Hindi lang yun. Yung pagdating kasi sa pag-run ng ads, may tinatawag tayong creatives. Simple lang yan. Yung commercial po ba sa TV may video? May production ba yun? May director? Inaral? Di ba? Kwento ni Lumen, sinusundan mo, may istorya, tama? So, kailangan matuto ka rin gumawa ng sarili mong video. Yung paggawa ng content. Kasi iba masyadong perfectionist. Kailangan pulido, ganda ng pagka-edit, grabe, 4K dapat. Wala, hindi ganun. Actually, mas bumibenta pa yung mga normalan lang. Maniwala kayo. Ang problema kasi, hindi mo ginagawa, kaya hindi mo na-discover. Kumputan ko na kayo, although hindi ito yung topic, lalo na sa mga takot mag-ads at sa mga interesado mag-ads, papakita ko po sa inyo. Sabihin na lang natin, budget mo 1,000. Okay? 1,000 per day. Taas, no? O, negosyo to eh. Negosyo to eh. Tama? Sa 1,000, imposibleng, take note ha, imposible na walang mag-inquire. Malabo talaga sa sabaw ng pusit. Because yung social media platform, patas po laban dyan. Kung ano yung binayad mo, yun yung matatanggap mo. Walang labis, walang kulang. Okay? Sabihin na lang natin sa 1 linggo, magkano yan? 7,000. Alam mo, tansya ko dyan, lagpas 100 nag-inquire dyan. More or less. Sa 100, malabo talaga walang kumuha. Pag may kumuha isa na lang may 8,000 ka nabentahan mo. Bayad na. Are you with me? Hindi lang yun, nagkaroon ka na ng tao sa organization mo. Tapos ito, posible rin mag-imbita. Yung susunod na invite niya, hindi ka na bayad. I mean, hindi ka na nagbayad. Kasi pwedeng kakilala niya na yan. Tama? Kasi yung iba gusto agad, kaliwaan. Gusto mo, pagkalabas mo, guys, yung nagbabayad ba sa commercial, pilinin nila yung Jollibee ngayon, bukas pa, laki na ng sales. Tama ba? Yung iba nga, nakakailan pa bago mabenta kung ano man yung pinopromote nila eh. Are you guys learning so far? Yes! Kasi, kaya ko to gusto talagang iparating sa inyo kasi wala po kaming ibang ginagawa. Nakakasuka na nga, totoo niyan eh. Kasi paulit-ulit eh. Yung mga kumita, sino dito yung mga kumita na ng milyon, taas ang kamay? Dito. O yan, mga kumita ng milyon. Alam nyo ba, isa lang ginagawa niyan sa buong buhay nila araw-araw. Ito lang, paulit-ulit. Inquire, sagot, papasok sa Zoom, inquire, sagot, close, inquire, sagot. Paulit-ulit lang. Kaya wag kayong magtaka, umabot yan ng 1 milyon. Imagine niyo 365 days, isang taon yung tama. 365 days, repeat. Ulit. Kaya nga lang, nakakakilig kasi ulit-ulitin dahil alam mo may nangyayari. Nararamdaman mo pa yung kita. Kaya kayo, yung paulit-ulit na ginagawa nyo, ayaw nyo kasi wala nangyayari. Papasok na naman ako. Hirap na hirap ka na. Are you with me? Totoo niya na, sila nga yung mga kumita ng milyon, mga nagtaas ng kamay, mas excited sila gawin to kaysa sa trabaho nila eh. Sa trabaho, low moral. Pagpasok, low moral. Pero pagkatapos ng trabaho, JC na, taas ng moral niyan.
Gusto kong makarating nyo yung ganong klaseng lifestyle. Kasi tawag sa ginagawa na natin lifestyle eh. Lifestyle is not something na yung luxury, lifestyle, beach, ganyan, travel abroad. Hindi. Yung lifestyle, yun yung pang-araw-araw mo na ginagawa. Yan na yung lifestyle mo. Are you with me? So, balik tayo dito. Ito lang guys, masterin nyo. Ito, master ko rin. Hindi ako nahiya magbenta sa mga kaibigan ko. Ba't ako mahiya? Ganda-ganda ng produkto ko eh. Kaya nga mag-uumpisa sa kanino? Hindi mo mabibenta talaga yung product kung hindi ka gumagamit. Hindi talaga, promise. Kahit ano. Pag nakabenta ka, tsamba yan para sa akin. Pero mahirap ulitin. Ako po, in terms of retailing, meron na pong loyal customer. Ayoko nga sila maging member. Laki ng kinikita ko eh. Pag umorder sa akin niya, 10 box. Ang loyal customer ko ngayon nasa around 10. Kasi household na yung pinapainom nila eh. Kasama anak. Ngayon, nagdagdagan pa yung choco barley. Pati bata, yun ay iniinom. So, meron na akong repeat clients. Yun yung tunay na negosyo. Ang tunay na negosyo, kailangan meron kang repeat order. Pag walang repeat order, wala kang negosyo. Pansinin nyo, may mga kainan na hindi naman ganong kalakas, pero bukas pa din. Alam nyo, bumubuhay doon? Yung mga suki. Tama mali? Tama? Kasi nakuha na eh. So, syempre, hindi ko na kung anong ginawa ng may-ari. Ibig lang sabihin niya, nagustuhan ng customer, kaya kahit mas mahal pa siya, doon ako bibili. Para ako, kunyari, sa facial, etc., may pinupunta, sinasadya ko pa, kahit mahal, kasi gusto ko yung serbisyo. Are you with me? So, it's not about the price anymore. Kasi yung iba sa inyo, sobrang binababaan yung presyo, halos wala ka ng kinita. Hindi negosyo yun. Palugi yan. Kasi gusto mo agad kumita ka eh. Tama? Ako po, pag nagbebenta, SRP. Literal. So, syempre, SRP yan. Nagbibigay na rin ako ng libre. Total, 10 box naman. Bigyan ko ng... Kung ano man yung extra product ko, binibigyan ko. Tapos, meron na rin akong ano niyan, database sila, kung kailan birthday. Padalan mo lang, kahit ano, simple gift. Kasi kailangan matandaan ka eh. Tama? Pag naubusan ng barley, sino tatawagin? Ito malupit. Marami ba nagbebenta? Oo. Tandaan nyo, marami. Pero yung tao, bumibili lang sa taong gusto nila. Naintindihan? O, so imagine mo na lang, I have 10 loyal customers. Pagpalagay na lang natin, bumibili sa akin ng 5 bucks a month. So, in 2 months' time, that's 7,200 per customer times 10, 72,000 net income ko. Sigurado na yun, walang paltos. Kasi sigurado bibili. Actually, meron nga akong customer, pangalan Nico, wala, nagsisiyo soon na gusto niya nang malaman yung business. Kasi nakikita niya, siyempre nagpo-post din ako, laki ng kitaan. O sigurado magiging wholesaler ko yun. Tama? Kung kasi, bakit kaya siya nagkaroon ng user ng product eh? Kasi madali na talaga sa kanya i-share yung, tagal na namin iniinom to, maganda talaga to. Tama ba? Are you guys learning so far? Kasi wala talagang special guys. Paulit-ulit. Yan talaga. Now, if we're going to talk about the presentation, guys, sino po sa inyo ang nakapanood ng presentation ng asawa ko? Kaya ako kumuha. Taas ang kamay. Stephanie Enda po. Yan. Kay Luis Abayan. Luis Abayan. Yan. Kay MJ Guergio. MJ. Yung iba, anong presentation na napakinggan nyo? Yung sa akin? Totoo? Kailan po? Totoo? Bagong member na po ba kayo, ma'am? Kailan po kayo kumuha? Alam niyo po ba yung mga napanood ng presentation ko? Ay, may 5. Hindi po sa akin manggagaling yun, ha? Nakuha mo na. Sino sponsor mo? Appear. Di ba? Alam nyo, history yun, yung presentation ko na yun. Ask me why. Last presentation ko 4 years ago. Totoo. Kaya napilitan ako mag-present kasi may bago tayong package. Actually, luma pa nga yung present ko nun eh. Ayaw magsabi, pero may niluluto kasi yung presentation that you can use. Yun talaga. Kasi yung ginamit nyo na yun, ewan ko sinong nagpe-play nun. Kasi nirecord ko lang yun, impromptu lang yun. O sige, bahala kayo, gamitin nyo yan. Pero gumagawa kasi talaga ako personalize. To the point, no, kung mabait ka sa akin, gagawa pang personalized video for you. Di ba? Ganun pa rin yung presentation, pero sa una, sabihin ko, kunyari, di ba kasi pwede naman i-cut-cut yun.
Kung nag-inquire po kayo kay JR, napakaswerte niyo po, aalagaan po kayo niyan. Tapos, yun na. O, tapos, pagtapos ng video, pag meron pa po kayong katanungan, kontakin niyo po agad si JR para po ma-entertain po kayo. O, huwag kayong, dyan, di ko kayo gagawan lahat. Ang sabi ko po, yung mababait sa akin. Hindi, joke lang. Kasi, yun pag may client ka, yung credibility tumataas. Mas napapadali ka usapin. Tama? Okay. Yung paraan ng pag-imbita, totoo niyan, ayoko na rin i-discuss to. Ask me why. Kung paano po kayo naimbitahan, yun lang din ang gagawin nyo. Alam mo, gawin mo rin din reverse engineer, lalo na yung mga nag-inquire sa ads. May mga tinanong sa inyo bago bigay yung Zoom link eh. Tama? Una, tinanong location mo, contact number, etc. Kasi, may ibang topic kasi yun, since na hindi naman natin didiscuss yung ads, no? I-reverse engineer mo lang yun. Paano ka napasok sa Zoom? Kasi for me, effective po yun. Nakapasok ka sa Zoom eh. Tama? Balikan mo lang yung conversation mo. Ganun yung paraan ng pag-invite. By the way, medyo biased lang talaga kasi pag nagrara ng ads. Alam mo ba? Ask me why. Interesado na silang malaman eh. Unless sa mga kaibigan mo talaga. Totoo niya na, unahan ko na kayo. Isa sa pinakamahirap maimbitahan yung mga kaibigan mo. Huwag mo na asahan. Mas marami po hindi mo kilala. Ngayon, makukuha mo, madali na lang makuha yung mga kaibigan mo pag may nakikita na sa yung something. O example, nagra-run ka ng ads. O syempre may kumuha sa hindi mo kilala. Kumita ka, yes or yes? O ngayon, gagawa ngayon ng video, kumukuha ka ng encashment doon. Marites yan eh. Ano name mo? Ano name niyo po? Maria Luz po. O Maria Luz. O si Maria Luz. O nagpo si Maria. Siyempre, Maria, ano yung ginagawa mo? Ibig sabihin, kumita na siya, hindi pa kasali yung kaibigan niya. So, yun yung paraan na pwede mo siyang maimbitahan. Para sa akin lang Pero kung kaya mo maimbitahan agad yung kaibigan mo, why not? Actually, ako, sobrang dali ko rin makapag-imbita ng kaibigan ko dahil may tiwala sila sa akin. May credibility. Parang pabor pa sa kanila pag ako nag-alok sa negosyo. To the point, minsan, inaantay na nga lang ako yung mag-offer eh. Naiintindihan nyo? Kaya napaka-importante ng consistency. Dapat paulit-ulit nyo talagang ginagawa. If we're going to talk about this topic, paulit-ulit din iikot ng ikot. Wala kasing ibang paraan kundi ito. Pag ito na master mo, imagine mo ilang 8,000 yan. Makasampu ka na nga lang isang buwan, 80,000 yun eh. Paano pa pag nag-upgrade? Kasi may pinoformulate pa akong module para sa pagdating sa upgrade eh. Imagine mo lang, naka-cash is king, tapos nag-upgrade yung tao. Kahit 10 upgrade lang, 80,000 ka agad dun. Masarap. Diba? So ngayon, antay lang po kayo. Basta meron akong ginagawa something sa module para yung mga bago nyo. Kasi diba sa presentation naman, wala naman upgrade doon. Tama ba? Wala, kung ano lang yung meron. So pag ako nakaisip ng paraan yung sa pag-upgrade, sarap nun. Pabor na pabor sa inyo. Kasi makaisa ka lang, o kaya dalawa. Tapos that month, nag-upgradean din yung mga yan. Palong-palukan eh. Tama ba? O sabihin na lang natin, isang tao, nasa 8,000, times natin ng 30, 240,000 agad ang pwede mong kitain. Isang tao lang. Kung nag-diamond. O sabihin na natin, hindi naman agad. Kahit abutin pang taon yan eh. Kasi ang importante dito, maintindihan ng tao yung business. Pag naintindihan ng maayos, kusa na siyang mag-upgrade. Yes or yes? Yes. O, imagine mo lang meron ka 10 na na-direct mo. Siyempre, nag-umpisa muna dito. O pag nag-diamond dyan, isa 240,000. O times mo ngayon yan, 2.4 million yan kahit abutin pang 2 taon. Para ka nag-average 100K per month. Tapos, grabing effort yun, 10 lang. Kaya nga mas nakakabaliw ngayon kaya nga ini-encourage ko kayo, pag ito na-master nyo. Kasi pag ito na-master nyo, kaya nyong ulit-ulitin to, yes or yes? Actually, hindi ako nababaliw dito. Kasi isa lang yan. Imagine niyo, meron kang 100 na direct, which is possible talaga. Kahit abutin ka pang 2 taon. Kung 100 yan, times mo ngayon ng 240,000. 24 million po yan. Doon pa lang sa sponsor, sa wholesale pa lang. Hindi ko po sinama yung mga match bonus. Million din yun.
Tama ba? Kasi wag nyo muna tignan yung trabaho ngayon, yung pagod. Wala nga pagod, totoo niyan eh. Kasi atin ka lang, makikinig ka lang. Nakakapagod ba yung pindot-pindot? Hindi naman yan yung tipong labor tayo na talagang buong katawan mo, nagbubuhat ka ng semento eh. Yun ba yung intindi ko, pagod ka, tama ba? Pero yung ganun pindot-pindot, literal ganyan lang oh. Pwede kang yumaman. Kailangan mo master. Ngayon, I'm not here to discuss how to run ads. Pero kung interesado talaga kayo mag-run ng ads, kulitin nyo na yung coach nyo. Huwag kayong manghinayang sa pera, babalik yan eh. Promise. Ang manghinayang kayong opportunity na dapat natututunan mo na siya. Pero syempre, may mga, ito pa isa, ayaw mo gumastos. Actually, ito, very effective to, lalo na sa Pilipinas. Usually kasi ang presentation dito alas 8 pag sa Zoom. More or less, yan na yung pwede na yung tao. Ang ginagawa ng ibang grupo, parang 7:30 PM, naka-live sa TikTok. Naka-live lang. Tapos sa live nila, hindi ko lang matuturo ngayon, may nakalagay na caption sa ibabaw ng mukha nila. Parang, ayaw ko nakakita kayo ngayon dito. Baka feeling ko meron nagla-live ngayon eh. O yun, may nakuha ka na doon? O, speaking. Ito. Tingnan mo, sobrang consistent ito. Ayan o. Taga JC yan, Pilipinas. Nakalagay, sorry, medyo maliit, pero yung square na puti, nakikita nyo? Nakalagay, unemployed, former bartender, food server, internationally awarded, earn 2.8 million all while working home, taking care of my baby. Interested about shipping? DM me, Sam Calara Valerio, Meta Verified. May 7 viewer. Okay? Di ba umaalis-alis naman yan? Wala kang pakialam doon kasi dadaan lang talaga yan eh. Ang pina-point out ko lang dito, kaya nila ginagawa to, simple lang, effective eh. Kasi meron sila nakukuhang guess. Imaginein mo, bakit ba nag-i-scroll yung tao? Eh, walang ginagawa yan. Tama ba? At pag walang ginagawa, nag-ubos ng oras. Actually, yun yung pinaka-best time, 7:30. At least 30 minutes. Wala lang, mag-live ka lang. Marami kang products, kahit box lang, lagay mo sa likod mo. Pag nagtanong, meron po kaming Zoom mamaya, sakto 8 PM, pasok po kayo, bibigay ko po yung Zoom link. Di na, nagkaroon ka ng invite na hindi mo kilala. Ito ba matindi? Hindi naman ikaw yung magpipresent eh. Paano pa pag na-finalize ko yung pinaka-pangmalupitang presentation? Kagaya ni ma'am, hindi ko siya kilala personally. Pero ang napanood ng video ko, yung presentation ko, tama ba? Hindi ko, pwede nga tulog ako nung panahon na yun eh. Kasi recorded na lang yan eh. Tapos napakuha ko siya. So ibig sabihin, hindi mo ka nga kailangan mag-convince. Hindi ko naman siya kinumbinsi person. Ngayon nga lang kami nakita eh. Kasi this alone can close already. Are you with me? Ito, ultimate weapon na nga ito. Actually, ito, baril to. High-end gun. Para pumutok, ano kailangan? Bala. Saan ang galing? Sa'yo. Bigay mo sa akin yung bala, ako puputok. Pag sumabog, kuha mo pera dun sa kahera. Naiintindihan nyo? Sorry baka kasi may mga bago dito, tapos ang habon nyo lang is yung pagbenta ng products. Okay? Kung habon nyo lang yung online dropshipping. Ngayon, kung habon nyo kumita ng pera talaga, ito talaga yun. Wala nang iba. And we cannot do it right now, yung tuturo lahat. Unti-unti po yung inaalam. Sino po dito may mga nabentahan na ng wholesale through ads, taas ang kamay? Dami na rin, oh. Ayan, oh. So, ibig sabihin, nakakabentas. Sir, mga ilan na direct mo? Mali, 4. 4. Kailan ka nag-start mag-ads? Noong April 12. April 12. So, Step. talaga? Oh, si Sir naka-4 na international o PH? Puro international. O di 32,000. More or less. O tama, 8 times 4 eh. Tama ba ako? May iba po doon work kasi. Yung dati. Kakilala. Pero hindi, yung 4 galing sa ads, sabi mo? Mali, 3 po. 3 galing ads. O di 24,000 pa rin. Magkano budget mo isang buwan? Ano lang po yun 50 per day lang po. 50 dirhams o mga 700 pesos. Di na masama. Magkano bumalik? 24. O di ba may member na siya, tama? Effortlessly. E di nasa baba mo na sir. O di atin yan ng mga training, mababaliw sa akin, etc. Mag-upgrade. Kikita ka uli. Alam mo, pinakamasarap dyan, mas magaling dapat sa'yo to. Ang goal mo lagi, magkaroon ka ng tao na mas malupit sa'yo. Biruin mo, left and right na lang yan. No?
ikaw malupit, o ito malupit, ito mas malupit ka sa kanila. Tama ba? Tapos isa pa, ito, very crucial tong topic na to, pero I do not want to hard sell this. If you really believe in this business, mag-upgrade ka. Kasi sayang eh. Alam nyo naman, di ba, na-discuss ko na sa module, yung sa marketing plan natin. Kasi, pinakita ko na sa inyo mapa, proseso, paulit-ulit, sigurado ba ito makukuha mo? Yes or yes? Meron talaga, malabo sa baon ng pusit, wala. Basta huwag kang hihinto, siyempre. Mama, isang araw ka lang Jim, wala, ayoko na. Sira ulo. Tama? Tuloy-tuloy para makita mo. Kasi may tinatawag tayong law of average. Hindi mo malalaman yung average pag hihinto mo. Kaya nga may tinatawag tayong batting average. Yung batting average, yun sa mga baseball player. Yung kada bato, ilan yung tumatama. Wala yung pagkakaiba sa basketball, yung tinatawag na field goals. Lalo sa free throw, parang 9 out of 10. Hindi lalabas yung 9 kung walang 10. So, hindi lalabas yung ratio mo kung wala kang numbers. Kasi, by list na lang by the list. Out of 10 na nag-inquire, isa kukuha. Which is, for me, is still a good number. Kung 100 nag-inquire, edi meron kang guaranteed 10. Naintindihan? Huwag mong bibilangin agad yung ngayon. You should have numbers for you to identify kung ilan. Nang sa ganun, doon ka mag-a-adjust. Baka may mali sa creatives. O baka mali yung market ko, etc. Doon ka mag-a-adjust. But do not adjust the process. And lalong-lalo na, do not adjust your goals. Ang problema ka sa atin, gusto mo magkakotse, magkaroon ng milyon, etc. Ang ina-adjust mo ito, inuunti mo na lang, liit eh. Mali. Dapat ang ina-adjust mo yung proseso, hindi yung goal. Okay? Now, kagaya ng binanggit ko kanina. Tignan mo di ba kasi pag platinum ka, ayan platinum, left and right, may napasali ka platinum, posible ba mag-upgrade? Posible talaga, guaranteed na. Sino dito mga naka-diamond account, taas sa kamay, huwag kayo maya. Ang dami Hindi po lahat yan isang bagsak, I assume. Yung iba dyan nagpaikot, nagdagdag, binenta yung product, dagdag, binenta product, dagdag, hanggang naging diamond. Tama? O ngayon, o platinum ka, tapos, eto, bigla magda-diamond na or even emerald muna or sapphire or ruby, tas diamond. Wala, sayang yung puntos. Kasi makukuha mo lang 100 points dahil platinum ka, 100 din yun. Tama? Pag nag-diamond yan, 3,100 dapat pero 100 papasok sa'yo. So kung kaya nyo makapag-upgrade, dahil naniniwala ka sa... totoo niyan, kaya ka naman mag-upgrade dahil naniniwala ka sa negosyo. Tama ba? Kumbaga, wag mo siyang isipin as expense. Isipin mo siya as a long-term capital. Kasi may babalik dyan eh. Actually, para sa akin, hindi ko naman nilalahat, syempre. Kasi yung iba naman talaga gusto maging diamond, hindi lang capable ngayon. Yun yung totoo, tama? Pero based on my experience, lahat ng mga naka-diamond, nilagay nila yung posisyon nila sa posisyon na wala silang choice kundi gawin yung business. Kasi bakit? Ang laki ng nilabas ko, kailangan mabawi ko yun, kailangan kumita ako dito. Totoo yan. Kasi sa buhay ganun din. Pag nilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na wala kang choice, gagawin mo eh. Alam mo, pinakamahirap i-motivate talaga yung sarili mo. Yung tipo, kahit ilang beses ka pa umatin sa akin, kahit ilang beses ka pa mag-zoom, parang walang kadating-dating. Totoo, nangyari rin sa akin yun eh. Tao rin po ako. Dumadating din sa punto, walang ka-motivation. Are you with me? Pero, kagaya niya, alam niyo kung bakit gustong-gusto ko dito sa UAE? Kasi wala akong choice. Pag sinabi ko wala, kailangan may magawa ako sa araw-araw. Kasi pag nasa bahay po ako, wala. Lalaro lang kami ng atak ng Roblox magdamag. Magdodota lang ako sa bahay magdamag. Pero, nilalagay ko yung posisyon ko dito para, shit, ang haba ko. Gawa tayo schedule. O sige, training ako ngayon. Meeting tayo mamaya. Inublig ako na eh. Kasi nangihinaya ako pagpunta ko dito. Are you with me? Sino dito, umamin po kayo gusto maging honest kagaya ko? Sino po dito madalas nahihirapan i-motivate sarili, taas sa kamay? Ba, daming sinungaling? Yan yung totoo. Subukan mo. Manggagalaiti kay tipong pinang-loan mo pa. Tapos may bayarin ka, di ba? Kailangan mo mabayaran eh. Gagalaw ka, promise. Wala yung pagkakaiba, nagbayad ka ng mahal sa gym. Nagbayad ka pa ng trainer.
Pag hindi mo ginamit, manghihinayang ka? O anong choice? Anong choice? Hindi susundin mo siya. Sinabi, huwag kakain, hindi ka rin talaga kakain. Kasi ang laki na binayad mo eh. So para sa akin kasi, ang totoo yan, yung sa negosyong to, masyadong malit yung commitment ng tao dahil malit yung kapital. Bibigyan ko kayo ng example. Totoo niyan, sold out ka na sa company. Sold out ka na, okay? Sold out ka na meaning, naniniwala ka naman, bla bla bla. Kumbaga, buo na yung loob mo. Kulang lang yung galaw mo sa sarili. Tama ba? Ang layo po talaga ng galaw ng 1,000,000 ang kapital kaysa sa 20,000. Subukan mo, wag JC. Magnegosyo ka ngayon, kung meron ka mang 1,000,000 kunyari, tayo mo lang sa, bala ka, sa Pilipinas, kainan. Gagalaw ka kaya? Hindi pa pwede. Araw-araw nga, chinecheck mo yun eh. May tao na ba? Magkano yung... Yes or yes? Kasi ang laki. Totoo yan. Wala pong ibang substitute sa ganong klaseng feeling. 20,000. Ayos lang. Next year na lang. May inventory naman eh. Inumin ko na lang yung barley ko. Okay lang. Alam mo, hindi naman yun yung sayang. Totoo niya. Hindi yung sayang na hindi mo siya ginagawa. Ang sayang kasi, yung dapat nakikitain mo next year, hindi mo nakikitain yun. Kasi hindi mo naumpisahan. Hindi abot ng 2.8 million. Tama ba? Based lang naman yan sa napansin ko. Kasi malayo talaga, eto na lang. Kunyari si ma'am, kalahating milyon nilabas. Tapos si ma'am, 20,000 lang. Makikita mo diferensya ng galaw eh. Tama ba? Sa tingin mo ma'am, sino mas magsisipag? Yung kalahating milyon, 20,000. Totoo. Ako, tinutulungan ko kayo ah. Naniniwala naman ako kasi di naman kayo mag-aaksaya ng panahon dito. Pwede nga nangukuya-kuy na lang kayo sa bahay. Hindi kayo magbibigay ng panahon dito kung wala kayo nakikita sa business natin. The mere fact that you're here and you're giving effort to attend, to listen, etc. Alam ko na, gusto mo talaga. Alam ko na, nandun naman yung pangarap. Alam ko na, subukan mo lang. Subukan mo lang. Kailangan. Kasi, kagaya ko, lalo na nung 2016 yung nabibuild kami dito, namamasahe ako eh. Puta, sorry ah. Hindi pa pwedeng wala akong makuha dito. Dahil pag wala nangyari sa akin, sayang pamasahe. Hindi lang pamasahe, yung effort. Are you with me? Totoo niyan, ginawa nyo na rin naman dito yan eh. Yun na masahe kayo, unang trabaho nyo dito. Hindi pa pwedeng wala akong trabaho dito. Tama, mali. Gumagawa ka ng paraan eh. Ako, tinutulungan ko lang kayo kasi wala na ako anong klaseng gusto ng motivation, yung tipong puputok na yung litid ko dito. Magsisisigaw ko, kaya mo yan. You can do it. Minsan wala na sa ganun, totoo. Alam mo bakit? Ask me why. Manhid ka na eh. Manhid ka na eh. Yun yung nakakatakot. Bukod sa manhid ka na, nakasanayan mo na yung buhay na walang pera. Ulitin ko. Ito kasi, hindi to natuturo basta-basta. Pero sana maintindihan mo tong araw na to. Alam ko malungkot ka pag wala kang pera. Nangihina yung loob mo. Because energy is money. Agree kayo? Di ba pag marami kang pera, palumpalo ka eh. Tama? Excited ka gumising. Ayaw mo pa matulog. Gahanap ka sa temo eh. Oh. Di ba? Pag wala kang pera, low energy, parang punyeta lahat na makita mo. Buwisit na buhay ito. Lahat ng pangit nakita mo na eh. Tama ba? Napansin ko to, based sa experience ko, I've been into public speaking for 16 years. Sobrang dami ko na po mga estudyante na mentor. Ang kinakatakot ko po sa lahat, siyempre ang goal ko, yumaman yung mga tao, umasenso. Ang nakakatakot po, nasanay na silang walang pera. Pag nasanay ka sa isang bagay, mahirap tanggalin. Hindi mo lang siguro na-realize. Hindi ka pa siguro aware. Pag sinabi kong nasanay ka sa walang pera, hindi ka gumagalaw. Hindi mo napansin, kung sino pa yung walang-walang pera, sila pa yung tamad.
Hindi dahil ginusto nila yun. Pero kung kakausapin mo naman, gusto mo ba masenso, ano sasagot? Oo. Nalaman ko na yung pinakasagot, sanay na silang walang pera. Pansinin mo yung mga mayayaman ayaw tumigil. Kasi hindi sila sanay na walang pera eh. Tama ba? Ako po, mukha ba ako naghihirap sa buhay? Hindi naman kahit papano. Pero ang sarap kasi nung ma-maintain yung estado na meron ka. Kasi yun na yung kinasanayan mo. Hindi ako sanay na walang aircon sa bahay, 24/7 aircon ko doon. Hindi ako sanay na walang laman yung rep namin, laging puno. Hindi ako sanay na pag may gusto yung anak ko, hindi ko mabibigay. Hindi ako sanay na tipong may trip akong bilhin, hindi ko mabibili. Doon na ako sanay. Kaya nanggigigil ako trumabaho. Check mo kung saan ka nasanay. Pinaka-worst, nasanay ka mangutang. Nabusan ka lang, unang option, utang. Mare! Kasanayan din yun eh. Are you with me? Di ba may mga ganun tao? Pucha, wala pa lang ka effort. Uutang ka lang kasi yun na yung pinaka-exit plan mo. Buti may yung mga maraming connection eh. Pero ang point ko lang, bakit ka aasa sa mga ganung bagay kung kaya mo naman tumayo sa sarili mo? Kasi ako po, nasanay ako to make it on my own. Hindi pa pwedeng hindi. Ang tanongin mo sa sarili mo, ano yung kinasanayan mo? Sanay ka madalas manisi ng ibang tao, manisi ng sitwasyon. Hindi ko na sinasanay sarili ko diyan. Pag may mali, ako may problema. Pag mayroong problema, ako dapat gumawa ng solusyon. Ayoko pong humihingi ng tulong sa ibang tao. Ma-pride kasi ako. Yun yung pride na meron ako. And yun yung nagdala ko nasan man ako ngayon. Kasi I do not expect anything from anyone. Alam mo yung pinakamasarap sa buhay? Ask me why. Hindi mo kailangan yung ibang tao. Ang sarap po. Promise. Tama ba? Guess mo yun? Parang, hindi kita kailangan eh. So, meron kang peace of mind. Alam mo, given na sige, nangangarap kayo sa perang marami, milyon, bahay maganda, magandang sasakyan. Alam mo, siguro, ang gusto ko ma-achieve nyo, yung peace of mind po na meron ako ngayon. Pag sinabi kong peace of mind, hindi ko iniisip yung bayarin. Yung kuryente namin, yung tubig namin, sahod ng mga katulong namin, walang ganon. Tuition fee. Masarap ba yung ganong buhay? Yes! Pag ganon ang estado ng pag-iisip mo, wala ka masyadong stresses or rest. Yes. Alam mo, nasa isip mo, magparami pa. Ideas, tumulong. Ang sarap. Kaya nga lang, tandaan mo, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan kung wala kang babaguhin sa sarili mo. Paulit-ulit yung sinasabi na if you want change, change is necessary. The problem is, you don't want to change. That change will never happen. Taas mo ngayon kaliwang kamay mo. Itatapay na naman ako niyan. Tapigin mo na sa kaliwa mo. You must change. Diba? Oh, you must change to platinum to sapphire. You must change platinum to emerald. To diamond. Sino po sa inyo yung target maging diamond this year? Taas ang kamay. Targetin. Huwag nyo pong pangarapin. Gawan nyo ng paraan. Gawan nyo ng paraan. Kasi wala pong iba nakikitang paraan eh. Para kitain mo yung kinikita ko, malabo po talaga. Malabo kang mag-81 million kung platinum ka lang. Katotohanan lang sinasabi ko sa inyo. Malabo eh, kahit paano mangyayari yun. Tama? Ngayon, possible yan kung naka-diamond ka. Ngayon, lastly, before we end, okay pa ba kayo? Kasi gusto ko mahaba yung tulog nyo mamaya. Dahil gusto ko prepared kayo bukas kay Boss Joe, Yung energy nyo dapat sagad na sagad, no? Tapos dapat bukas talagang ready kayo matuto. And plug in ko lang po, kasi this coming 23, 24 ba pre? May 24, 25, I'll be Sino po dito yung last batch na atin ng day 2? Taas ang kamay. May mga utang ko sa inyo, okay? Thank you, pasensya na rin. At this coming 24 to 25, I'm really sure kahit paano naman, in short time right now, may natutunan po ba? Yes! So, I'll be conducting a leadership camp, yun yung tawag namin. It's a very intensive training.
So, it will be conducted on May 24 and 25, so 2 days siya. It's either sa Copthorne or dun sa Tulip Creek. Basta dyan sa mga hotel na yan. Yung kalapit lang naman kahit magpalit. Yun yung paraan ko kasi para mapasa ko yung mga kailangan. Whole day kasi yun. Whole day. From 9 a.m. to 6 p.m., that's literal intensive workshop. Now, ang ano ba yung makukuha ko doon? Yung skills, hindi ko po masyado tinuturo doon. Alam yan ng mga umattend. Yung matututunan mo sa workshop na gagawin namin sa leadership camp na yon is about knowing who you really are. Kasi, kilala ko naman pa ako si Mariluz eh. Hindi. May mga bagay kasi na kailangan makorek muna sa'yo. Pag hindi kasi tamang tao, maling resulta palagi. Maniwala ka sa akin. Nasubukan mo na bang, di ba, eto yan anong ibig ko sabihin dito? Ang dami mo nang ginawa, ang dami mo na sinubukan, pero ending ganun pa din. Tama? O si ma'am, honest, di ba? Hindi mo man napansin, totoo niyan, walang problema sa opportunity. Kasi yung opportunity yung sinubukan mo dati may nag-succeed. Tama ba? Pero ba't ikaw, ganun lagi? Ang masasabi ko dyan, it's not about the opportunity anymore. It's about the person. So, sa workshop kasi, magdidig in po tayo, ano ba yung mga kailangan nating ayusin para maging tamang tao ka. Kasi kailangan perfect yung opportunity. You could be in the right opportunity, you can be with the right company, you can be with the right products, you can be with the right timing, but if you are not the right person, sayang lahat. Pero malupit. If you are the right person, even if you are not in the right company, right timing, right products, I guarantee you may mangyari pa rin sa'yo. And possible nga, ikaw yung maging paraan para maging right yung mga nasa paligid mo. Tama ba? It can only happen if you will understand, if you will just fully understand what you are capable of. Anong ibig ko sabihin nito? Alam ko naman naniniwala ka sa sarili mo eh. Kasi kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, wala ka dito ngayon. Hindi ka na mangangarap. Tama ba? Kaya nga lang, kailangan mas lalong lumalim yung paniniwala mo sa sarili. Kasi pag wala ka nung ganong klaseng kapangyarihan, ang hirap po. Ang hirap kaya i-motivate yung sarili nyo. Kayo na nagsabi, tama ba? Pero pag na-master mo palagi, kung paano mo ma-motivate yung sarili mo, wala makapigil sa'yo eh. Pwede, kahit bariling ka siguro, di ka tatablan ng bala eh. Totoo yan. Kailangan eh. Kasi lahat po, naniniwala ako, nag-uumpisa dito. Basta pag naayos to, yung mindset, madali lahat ang bagay. Ayoko po mag-imbita na marami. Actually, mas gusto nga onti, kaya lagi sumosobra eh. Pero if you want to attend, sabihin nyo agad sa coaches and mentor nyo, I think meron pa naman slot. So that will be on May 24 and 25, so 2 days po siya. Okay, so binabanggit ko lang kasi sayang, nandito na ako eh. Okay, so para kahit papano, ma-impart ko po sa inyo kung ano yung mga... Actually, tanungin nyo na yung mga coach nyo kasi lahat ng kumita ng milyon, dumaan po dun. Yun ang sigurado ako. So hindi ko naman masasabi, syempre partly, malaki talaga yung effort nila kung ba't sila nagkaresulta. Pero dahil naayos muna yung kayang ayusin, suwabe na lahat. Okay, before I end, okay na ba magkwento ako? Wala naman kayong choice eh. Ba't parang ayaw niyo pa ako matapos? Pagod na ako eh. Okay? Kwento to ng... Favorite ko to eh. Kwento to nung lolo. Si Kalabaw. Tsaka si Apo. Kung nakafollow kayo sa TikTok ko, malamang napakinggan nyo na to. Okay? Kalabaw yan, imagine nyo, hindi po yung daga ha. Ayan. Si Kalabaw, si Lolo, tsaka si Apo, galing po sila sa pagsasaka. So, they are farmers. Kaya nga lang, siyempre, pagod na sila. Taas ng araw, init, pagod. Bago sila makauwi, kailangan nilang makadaan sa 3 baryo. Wala silang choice, daanan yun eh. So, napag-usapan nila. So, nagsabi si Apo, Lo, total, pagod ka naman na mag-araro kanina. Sumakay ka na lang kay Kalabaw. Ako na lang yung maglalakad.
Gets? So, sa unang baryo, sino po nakasakay? Si Lolo. O si Lolo ngayon, nakasakay na, tapos habang naglalakad sila, may mga nakatambay. Siyempre, pag mga tambay, pinupunan lang yan, yung mga dumadaan eh. Di ba? Dinajudge nila, parang ikaw, judgmental. Okay? Grabe naman tong apo na to. Ay, grabe naman to si Lolo, kawawa naman yung apo niya. Imbis na yung apo yung nakasakay, si Lolo pa yung nakasakay. Payat-payat ng bata, oh. Eh, narinig ni Lolo. O, sabi ni Lolo, sige, sa pangalawang baryo, apo, ikaw na lang yung sumakay. Ako na lang maglalakad. O, pangalawang baryo, sino na nakasakay? Si apo. Pero may nakatambay na naman dun. Actually, sila rin yung sumunod eh. Grabe naman tong apo na to. Kawawa naman yung lolo. Ang tanda-tanda na, hindi na lang yung pinasakay. Narinig ni apo eh. Alam, sabi nila, ganito na lang. Para wala silang masabi. Sakyan natin, dalawa tayo. Yung pangatlong baryo. Normal lang, lalakad sila. Nakasakay pala. Nakita ng mga tambay naman. Kawawa naman yung kalabaw. Oh. Dalawa pa sila nakasakay. Nag-araro na yung maghapon, sinakyan pa. Narinig nila pareho. Alam mo ginawa? Binuhat nila yung kalabaw. Pauwi. Nakabang si Lola. Ano yung ginagawa nyo? Bakit buhat-buhat nyo si kalabaw? Ano moral lesson ng story? Wala lang. Alam mo, alam ba nila paano umuwi? Yes or yes? Yes. Alam rin nila yung kailangan gawin. Tama ba? Gusto ko lang paalala po sa inyo, sa buhay po, may gawin ka man or wala, may masasabi yung tao. Tama ba? Bakit yun yung storyang gusto kong iparating sa inyo? Wala na akong pakialam kung ano pang sabihin ng mga tao sa paligid nyo sa negosyong ginagawa natin. What more important to me is, just like Lolo and Apo, makakauwi yan kahit anong mangyari. Dahil meron silang proseso. Meron silang paraan para makauwi. Hindi ko lang alam kung paano. Pero guaranteed, may mapupuntahan. Tama ba? Ang sa akin lang po, pwedeng marami kang marinig, pwedeng maraming kung ano-anong maririnig mo dyan sa paligid. Ang importante sa akin, ito, malinaw sa'yo. May proseso, hindi to tsamba eh. Hindi naman tsamba na makakauwi ang maglolo. May ginawa silang proseso kung ba't nakauwi. Are you with me? Ngayon, hindi rin agad-agad milyon yan. Mag-uumpisa yan sa 8,000. Na maraming 8,000, paulit-ulit. Dapat batot manhid ka pagdating sa ganyan. Pag sinabi kong batot manhid, basta kabisado mo kasi yung proseso, hindi ka mauga. Wala makakauga sa'yo. Pwedeng mahina ka ngayon, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Sigurado mayroon pa rin eh. Kasi nakastick ka lang sa process at wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pwede kang makinig kung tutulong sila. Buti sana kung yung mga chismoso tutulong eh, magbuhat din eh. Tama ba? Eh hindi naman, di ba't ka makikinig? I can almost guarantee you that something will happen here in this business. Especially sa resulta. Ang kailangan lang i-guarantee mo rin sa sarili mo, kahit anong mangyari, susundin ko yung proseso. Kahit anong mangyari, gagawin ko yan. Kailangan, consistent ka talaga. Uulitin ko, hindi ko na nga alam, sa tingin nyo, sino dito yung nagtatrabaho na for 10 years, taas ang kamay? Yung totoo lang. Pumapasok, gigising, biyahe, prepare, make up, laba, ulit-ulit. Nakakasawa po ba yung 10 taon? Yung totoo. Kung pwede nga lang, di ba parang... Alam mo, wala naman tayong pagkakaiba. I've been doing this for 10 years already. Paulit-ulit lang din. Talk ng ganito, kakausapin, magpe-present, magte-training. And guess what? Habang tumatagal, mas lalo ako na in love. Habang tumatagal, mas lalong gumaganda. Habang tumatagal, mas lalo akong ginaganahan. Naintindihan nyo? Iyon yung pagkakaiba natin. Hindi po pangit yung ginagawa nyo. Mas maganda lang yung ginagawa ko. Ang maganda dito, pwede mo siyang pagsabayin. Habang nagtatrabaho ka, habang ginagawa mo yung ayaw mo, tapos sasabayan mo nung bagay na gusto mo. Aminin ko po sa inyo, sa umpisa po hindi ito magugustuhan kasi hindi ka sanay.
Ang pinakamabilis na paraan para magustuhan mo to, ask me what? Kumita ka. Pag nakatanggap ka na ng dirhams dyan sa counter, nakaka-addict po. Sino po dito yung medyo addict ng tumanggap ng ayuda? Alam mo, good sign yan. Natatandaan nyo kanina yung sanayan? Di ba may mga tao sanay na walang pera? Tingnan mo wala nang pera, tas kinabukasan, wala pang ginagawa. Hindi po talaga sila tamad, totoo niyan. Nasanay na silang ganun. Kaya walang kakabog-kabog. Walang kakaba-kaba. Walang ka-effort-effort. Yes or yes? Yes. Sa mga nagtaas ng kamay kanina na nakakatanggap na ng income dito, gusto ko pong sanayin nyo na lagi meron. Kasi dadating yung time na pwedeng wala. Alat di naman negosyo, di ba? Ganon. Gusto ko maramdaman, shit, di po pwede. Tama? Kasi nakamomentum ka na, linggo-linggo meron Kasi pag nasanay ka doon, magiging natural na sa'yo kumita ng pera. Wala yung pagkakaiba sa mga natural na walang pera. Ang kabaliktaran nyo lang, ikaw may pera, sila wala. Ay, intindihan nyo? Guys, napakasarap talaga, promise. Hindi ko ma-explain, syempre, wala naman kayo sa buhay ko. Ang sarap lang talaga na, ang sarap lang na hindi ka na problema sa pera. As in. Actually, last na punta ko dito, medyo nasaktan ako ng onte, pero hindi ko masyado naramdaman. Kasi, medyo nagkaroon ng problema yung wife ko, na hospitalize. Mga magkano nag-asos ko nun, pre? 30,000 din, no? More or less. Mga ganon. Last month lang, actually. April 18 ako umuwi Kasama yung anak ko, tapos yung asawa ko. Mahal ng hospital dito, anak ng puchik. Hindi, wala naman kaming insurance. Di naman kami, di ba, turista? Naabot. Ano pa kayong hotel? Ay, hotel to. Mga hotel Mediclinic. Pero ganda. Yung pagkain namin, steak Mahal. Pucha, inabot kami, 30, mga more or less, kasi nakatatlong hospital kami, mga 33,000 dirhams po na gastos ko. Parang kotse na yun, Mukha ba ako na gumastos ng 33, di ba hindi? Ikaw nga, hindi naman ikaw yung gumastos, nalungkot ka na Sahod ko na yun ng 2 taon na. Ang sarap lang talaga ma-experience, guys. Kaya nga lang, yung experience na to, yung sinishare ko po sa inyo, totoo niya na, aminin ko lang po sa inyo, posible naman talaga mangyari sa'yo Posible po, 100%. Kasi di ba wala namang imposible sa taong naniniwala? Gusto ko lang ma-impart sa'yo, it's not gonna happen overnight. Yung tipong next month, ganyan na agad. Hindi. Kailangan mo lang huwag pagsawaan yung proseso. Kasi ang buhay may proseso. Ang pinakamauwi ko na lang po sa inyo ngayong gabi, kaya ako napunta sa harapan nyo ngayon, kasi syempre may pinapakinggan akong mentor. Sila Boss Joe and sa Boss Carl. Kasi wala na akong matanong sa kanila Syempre, bobo ko nung tatanong pa ako, Boss, paano ba mag-invite? Di ba? Boss, paano bang benta ng Hindi, ayaw na namin yung mga small talks sa ganun. Hindi ko na napigilan Boss, paano nyo na-achieve kung ano man meron kayo ngayon? Paano kayo naging bilyonaryo? Paano kayo yumaman? Ganun kasimple. Hindi naman nila masasagot yung tama ng isang sagutan. Siyempre, marami silang ginawa. Literal. May proseso. Siyempre, this started from trust. Pero one thing na sinabi nila sa akin, Ken, all you need to do is to master one thing and be very, very good with that. Yun yung ginawa ko. For the past 9 years, paulit-ulit, babalik dito. Actually, naka-line up na rin yung KSA, pupunta po sa Saudi, papunta rin po sa Australia and Canada. Ito malupit, uulitin ko lang po yung ginagawa ko. Yung ngayon mismo, te-training ako, ganun na ganun. Ang maganda nga lang, nasa Canada ako. Ang maganda nga lang, nasa Australia ako. Ang maganda nga lang, nasa Saudi ako. Resulta po yun ng paulit-ulit kong ginagawa from the very beginning. Hindi ko po siya pinagsawaan. Kung may tatanong kayo sa akin, paano maging kagaya nung nangyari sa amin, huwag niyong pagsawaan yung proseso. Yakapin niyo. Wala naman yung pagkakaiba, gusto mo magka-abs. Di ba paulit-ulit, sit up. Gusto mo kasi sumit up ka ngayon, bukas may giwit na Totoohanan lang, tama mali. Di ba nakakasuka? Di ba araw-araw push-up, araw-araw di ka magkakanin, araw-araw ka magte-treadmill. Totoo lang, pero tignan mo, yung mga consistent doon at hindi nila pinagsawaan, sila talaga yung may mga magandang resulta. Tama mali.
Yun kasi yung hindi maintindihan ng mga tao. Sabi nga, uulitin ko, yung iba, do what is easy, life will be. And do what is hard, life will be easy. Paulit-ulit lang. Okay? So with that, I hope marami kayo natutunan. My name is Kenichi Enda. And welcome po sa lahat. Ano meron? Picturean pala tayo. Picture. Huwag na kayo tumayo. Ayoko, nahirapan kayo eh. Basta kita nyo yung lens, kita kayo dito, naka 0.5 naman. Tapos mamaya tayo. Tapos, kasi, alam mo ba't ayoko tapusin? May aminin ako sa inyo. Nakaabang na kasi mamupipicture eh. So, tingnan nyo pagod na ako magsalita, tapos pipila pa kayo. O, para maayos, pila na lang ha. Ayong harangin ako dyan ha. O, may instruction na. O, yung mga gusto, pwede, kahit mapagod ako mamaya, pila na lang doon. Okay? Okay. In 3, 2, 1. Ilan pala yung participants sa Zoom? 85? Hi, mga taga-Zoom, di ba? O, end na yan. Hindi kayo kasali dito. Picture kami. End na. Wait lang. Isa pa. Tingnan nyo ilan tayo dito? Siguro may 100 din to, no? Tapos may 80 rin sa Zoom. Nakausap ko ngayong araw, 200, mga almost 200. Imagine niyo yung technology, i-maximize nyo talaga. Sige, ito na talaga, tunay na to. Okay, 1, 2, 3. Okay, sige. So, goodbye po. Pipila na lang doon. No problem po. Baka masama yung gadget, konting ingat lang.